Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Mark, at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong channel na Sandatang Pinoy Horror Stories. May isang taon na rin po akong sumusubaybay sa inyong mga kwentong kababalaghan. Kaya nagka-interest din akong magbahagi ng aking kakaibang karanasan tungkol dito. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong RJ. 44 anyos at kasalukuyang nakatira sa isang subdivision dito sa Quezon City. Isa po akong produkto ng broken family, Sir Mark. Nasa elementarya pa lang ako noon nang sumama sa kabit niya ang aking ama at sa Amerika na tumira. Naiwan ako sa poder ng aking ina na mag-isang nagtaguyod sa akin. Pero nang pumanaw si mama dahil sa breast cancer, ay napilitan si Papa na pansamantalang kupkupin ako. Gamit ang tourist visa ay tumira ako sa kanila ng bago niyang pamilya sa Los Angeles. Pero makalipas lang ang 2 taon, ay pinauwi din niya ako ng Pilipinas dahil hindi kami magkasundo ng asawa niya. Sa pag-uwi kong yun ay tuluyang naputol ang ugnayan ko sa aking ama at sa pamilya niya. Natuto akong mabuhay mag-isa at kumita sa sarili kong paraan. Sa tulong ng kinakapatid ko ay nakapagtayo po ako ng negosyo ng tindahan ng mga cellphone at accessories. Nag-aayos din ako noon ng iba't ibang sirang unit ng mobile phone tulad ng mga dating uso na Nokia 3210, 3310 at 5110. Naglalagay din ako ng mga blinking backlights, ringtones, at mga picture wallpapers. Malapit lang ang pwesto ko noon sa isang branch ng Jollibee sa Recto. Kaya madalas dito ako nagpupunta tuwing tanghalian. Isang araw noon ay may nakasabay akong isang babae sa counter. Habang kinukuha ng cashier ang order namin, di ko maiwasang hindi sumulyap sa babaeng kasabay ko. Maganda kasi ito at maputi. Chinita ang mga mata. At medyo biluga ng muka. Katamtaman lang din ang tangos ng ilong nitong bumagay sa magandang korte ng mapupula nitong mga labi. Mahaba ang buhok nito, balingkinitan, at medyo maliit kung ikukumpara sa height kong 5'10". Base sa suot nito noon, ay estudyante ito ng La Consolacion College. Hindi ko alam kung nagkataon lang pero parehong-pareho ang inorder namin. Ngunit hindi ko akalain na iisang pwesto lang din pala ang nasa isip naming puntahan. Halos magkasabay pa kaming inilapag sa mesa ang mga pagkaing dala namin. Nako, pasensya na. Mukhang paborito mo ang pwestong ito. Naiilang nitong sabi na wala namang balak lumipat sa ibang mesa. Okay lang. Tipid kong sagot na wala ring balak maghanap ng ibang pwesto. May mga bakante pa naman kasi noong mesa pero katabi naman ng mga maiingay na grupo ng mga estudyanteng lalaki. Doon kasi madalas kumain ng mga estudyante ng mga eskwelahang malapit sa branch ng Jollibee yun tuwing lunch break. Pwedeng makishare na lang ako ng table sa'yo. Ayoko kasing makatabi ng mesa yung mga yan. Pakiusap nitong tinapunan pa ng tingin ng ilang grupo ng mga estudyanteng lalaki na malapit sa 2 pang bakanting mesa. Bakit? Binabastos ka ba ng mga yan? Seryosong saluko sa sinabi nito. Hindi pa naman. Natatakot lang ako kasi ang iingay nila. Tila nahihiyang sagot nito. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Walang pwedeng bumastos sa'yo sa harap ko. Totoo sa loob na sabi ko. Ayoko talaga sa lahat yung nakakakita ng babaeng binabastos, kahit pabiro. Naiilang na ngumiti lang ito sa akin at nagsimula ng kumain. Siya nga pala, RJ ang pangalan ko. Ikaw? Dugtong ko.
habang nagsisimula na rin kainin ang Chicken Joy na inorder ko. Catherine. Tipid na sagot nito. Simula noon ay lagi ko nang inaabangan si Catherine sa Jollibee tuwing lunch break. Doon sa paborito naming pwesto sa second floor ko siya madalas hintayin. May mga pagkakataong hindi siya sumisipot, kaya inaabangan ko siya sa labas ng kanilang eskwelahan. Hanggang formal na akong nanligaw sa kanya. Ilang buwan ko rin siyang sinuyo noon. September 17, 2000. Nang opisyal niya akong ipakilala sa mga magulang niya bilang kasintahan. Parang biglang nagkaroon noon ng direksyon ng buhay ko nang maging kami ni Catherine. Pakiramdam ko pa noon ay bigla akong nagkaroon ng halaga. Malambing kasi ito, mapagmahal at maasikaso. Mature din ang mga disposisyon sa buhay at malawak ang pangunawa. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalala at pag-aalaga nito sa akin. Dahil sa suporta nito ay nailalabas ko lahat ng talentong meron ako. Gitarista rin kasi ako at marunong sa keyboard at piano. Medyo nabiyayaan din ako ng magandang boses. Lahat ng suporta niya ay tinumbasan ko naman ng katapatan at pagmamahal. Walang ginusto si Catherine noon na hindi ko binigay. Wala akong pinangako na hindi ko tinupad. Wala rin siyang sinabi na hindi ko ginawa at sinunod. Alam mo, ang galing mo rin palang mag-drawing. Detalyadong detalyado kahit maliliit na linya. Bakit hindi ka mag-aral uli? Kumuha ka ng fine arts. Suhestyon nito noon habang nasa Jollibee kami at kumakain sa paborito naming pwesto. Sayang kasi ang talino at talent mo eh. Palagay ko naman kaya mong pag-aralin ang sarili mo, di ba? Dugtong pa nito. Sa kita ng shop at tindahan ko noon ay kaya ko naman talaga. Nawalan lang ako ng ganang mag-aral uli simula nang mawala si Mama. Lalo pang nawala sa isip ko ang pag-aaral ng pansamantala akong tumira sa California. Sinunod ko ang payo ni Catherine na muling mag-aral. Muli kong binuhay ang mga pangarap kong pansamantalang naisantabi. Total ay 20 pa lang naman ako noon. Kaya nang magpasukan ng taong yon, ay nag-enroll ako sa FEU at kumuha ng kursong Fine Arts. Pinababantayan ko na lang ang shop ko sa kinakapatid ko kapag may pasok ako. Sa una ay naging maayos sa amin ni Catherine ang lahat. Halos magkalapit lang kasi ang FEU at La Consolacion College. Kaya halos araw-araw pa rin kaming nagkikita. Pero nang mag-second year ako ay unti-unting nawalan ako ng panahon sa kanya. Dumami kasi ang barkada ko at ang mga ito na ang madalas kong kasama. Nagkaroon din ako ng mga barkadang tumutugtog sa banda. Hanggang naging membro nila ako at naging lead na bokalista at gitarista. Dahil sa mga gig namin at sa negosyo ko, ay madalas na akong absent sa eskwela. Bihira ko na rin lang mabigyan ng oras si Catherine. Hindi ko na siya nasusundo sa eskwelahan at madalang ko na rin siyang madalaw sa kanila sa Mindiola. Kapag nagkikita naman kami ay lagi na kaming nagtatalo at nauuwi ang lahat sa pag-aaway. Finals namin noon nang mag-text siya sa akin. Gusto niyang magkita kami sa Jollibee. Doon daw niya ako hihintayin sa paborito naming pwesto paglabas niya ng 6:00 sa eskwela. May sasabihin daw siyang mahalaga sa akin. Pero dahil may practice kami ng tropa ko, pagkatapos ng exam namin nung hapon na yon, ay nawala sa isip ko ang text ni Catherine. Kaya hindi ako nakasipot. Hindi ko akalaing yun na pala ang huling mensaheng matatanggap ko mula sa kanya. Ilang araw din kasi kaming hindi nagkita dahil abala ako sa mga practice ng banda. Hindi ko rin sinasagot noon ang tawag niya
kasi alam kong puro reklamo lang ang maririnig ko sa kanya. Kaya ganoon na lang ang gimbal ko nang tumawag sa akin ang pinsan niya. Wala na raw si Catherine. Sumakit daw ang ulo nito ng araw na yon. Akala daw nito ay migraine lang, kaya itinulog na lang daw nito ang sakit. Pero hindi na raw ito nagising. Parang bomba sa pandinig ko ang mga sinabi ng pinsan niya. Pakiwari ko ay biglang gumuho ang mundo ko. Sinalakay ako ng sari-saring emosyon. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko at hindi ako makahinga. Hindi matanggap ng buong sistema ko na wala na siya. Nang iburol siya ay hindi ko talaga makayang pumunta sa kanila. Sinusurot kasi ako ng konsensya ko. Sabi ng pinsan niya ay madalas na palang sumakit ang ulo ni Catherine na inakala nitong normal lang dahil nawawala rin naman kapag nakakatulog ito. Gusto kong sisihin ang sarili ko ng mga panahong yun dahil hindi ko man lang namalayang may mga nararamdaman na pala siya noon. Napokus kasi ang isip ko sa pagkita ng pera at pagpapatunay ng sarili ko. Pero nang araw ng libing niya, ay nakiusap sa akin sa telepono ang nanay niya na baka pwede daw akong pumunta. Hindi raw kasi maiangat yung kabaong ni Catherine sa sobrang bigat. Ang dami na raw bumubuhat at kung ano-ano na ang ginagawa nila para mailabas na ito at maisakay sa karo. Pero hindi pa raw ito matinag kahit kaunti. Naisip daw nila na baka ayaw pa ni Catherine umalis dahil hindi man lang ako pumunta sa lamay nito. Parang binayo ang dibdib ko noon. Nakaramdam na naman ako ng sumbat ng budhi. Pinilit kong isantabi ang sarili kong nararamdaman. Siguro nga ay hinihintay ako ni Kat tulad ng paghihintay niya sa akin noong isang araw sa Jollibee. Siguro gusto niya sa huling pagkakataon ay siputin ko siya. Kaya kahit may hangover pa ako, ay pinilit kong makarating sa kanila para sa huling pagkakataon ay mapagbigyan ko siya. Nang dumating ako ay sakalang inilabas ang kabaong ni Catherine. Nagtaka pa sila dahil parang bigla na lang daw itong gumaan. Nang maisakay na ang kabaong niya sa karo, ay hindi ko na ito hinintay makaalis. Para na kasi akong sinasakal sa sobrang pagpipigil na humagulgol. Hindi ko makayang makitang umalis siya na sakay ng karo at nasa loob ng ataol. Kaya agad ko nang pinaandar ang motor ko at hindi na ako lumingon pa. Nang makauwi ako noon ay nagkulong ako sa kwarto ko at nilunod ang sarili sa alak. Pinilit kong makalimot at alisin ang sakit sa pamamagitan ng paglalasing. Pakiramdam ko noon ay mababaliw ako sa sobrang sakit. Blanko lagi ang isip ko kahit sa oras ng gig. Nagagalit ako sa sarili ko noon dahil napabayaan ko si Catherine. Nakita ng tropa ko kung paano ako nawawasak unti-unti. Madalas na akong tumugtog ng lasing. Pag-uwian ay sumisigaw ako sa kalsada ng madaling araw at umiiyak. Gusto kong isigaw kung gaano kasakit yung nararamdaman ko. Kung gaano ko siya kamahal. At kung gaano ako nagsisisi sa mga pagkukulang ko. Bro, tatagan mo ang dibdib mo. Hindi magugustuhan ni Catherine kung patuloy mong sisirain ang sarili mo. Natatandaan ko pang sabi noon ng isa sa mga bandmates ko. Naiintindihan ka namin. Nakukonsensya ka rin kasi nagkulang ka. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin ay hindi mo na kayang itama yon. Huwag mong sayangin ang naging sakripisyo ni Catherine para lang makita mo ang halaga mo. Bagay na hindi na ibigay ng airpat mo sayo. Sabi pa nito na tumimo sa utak ko. Mula noon ay pinilit kong maging normal ang lahat. Unti-unti kong tinatanggap sa sarili kong wala na nga si Catherine
Kahit parang pakiwari ko ay mawawala ako sa katinuan sa sobrang lungkot. Isang hapon yun, Sir Mark. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong sumunod sa mga katropa ko habang naroon pa ang mga ito sa Jollibee at nagpapalipas ng oras. Ilang araw na rin kasing iniiwasan kong pumunta doon. Pag-akyat ko sa second floor ay nakita kong sa paborito naming pwesto ni Catherine sila nakaupo. May kasama silang babae na tumayo at parang pupunta sa restroom. "Bro, sino yung babaeng kasama ninyo?" Bungad na tanong ko agad. Hindi ko kasi ito namukaan kasi nakatalikod ito sa gawi ko. "Babae? Wala naman kaming babaeng kasama dito." Parang gulat na sagot ng katropa ko noon. "Pero kitang-kita ko na may babae kayong kasama nung paakyat ako. Nakaputi at parang papunta pa nga ng restroom." Pagpipilit ko noon. "Wala nga kaming kasamang babae, bro." Muling tanggi naman ng katropa ko. "Imposible namang guni-guni ko lang yun. Ano yun? Multo?" Kulit ko pa noon sa kanila. "Gutom lang yan, Jay. Ang mabuti pa ay ikain mo na yan." Sabat naman ng isang barkada ko. Sabay tayo para kumuha ng order para sa akin. Kabisado na kasi ng mga ito ang paborito ko. Napapaisip akong tinapunan na lang ng tingin ang dakong papunta sa restroom bago naupo sa upuang pinanggalingan ng babaeng nakita ko. Habang hinihintay namin ang kasama ko na bumalik, ay biglang naglaro sa balintataw ko ang itsura ni Catherine habang hinihintay ako nito sa pwestong yon. Nang hapon na di ko ito nasipot. Muli akong sinurot ng konsensya ko. Hindi ko napigilan ang pangingilid ng luha ko sa mga mata. Dali-dali akong tumayo noon at mabilis na tinungo ang restroom para payapain ang sarili ko. Mabuti na lang at walang tao sa loob. "Magpakatatag ka, Jay. Kayanin mo alang-alang sa alaala ni Catherine." Bulong ko noon sa sarili ko saka inihilamos ang tubig na nasa mga palad ko. Binasa ko na rin ng tubig ang buhok ko para kumalma ang pakiramdam ko. Pero napatigil ako nang may maramdaman akong malamig na hangin parang bumalot sa akin. Bahagya pa nga akong nanginig dahil sa kakaibang lamig nun. Maya-maya ay narinig kong biglang sumara ang lock ng pinto. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Hindi naman ako matatakutin. Di rin ako naniniwala sa kababalaghan. Pero talagang iba yung kaba ng mga sandaling yun. May halong kilabot na hindi ko maintindihan. Lalo akong kinilabutan ng biglang mamatayang ilaw. Medyo dumilim pero aninag pa rin naman ang paligid. Pero nasindak ako nang mapatingin ako sa salamin. Pakiwari ko noon ay nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan dahil sa sindak. May nakita kasi akong bulto ng babae sa refleksyon sa salamin na nakatayo sa likuran ko at umiiyak. Dinig na dinig ko ang hikbi nito na parang nasa loob na ng tenga ko. Saglit na parang tumigil ang paghinga ko noon sa takot. Hindi rin ako makagalaw habang nakatingin sa umiiyak na babae sa salamin. Hindi ko ito mamukaan dahil medyo madilim sa kinatatayuan nito. Saka ko lang nagawang lingunin ito nang bumalik ang liwanag ng ilaw. Pero wala na doon yung babae. Hindi ko naman ito nakitang lumabas. Napigil ko ang mapasigaw sa gulat nang may kumatok sa pinto. Binuksan ko yon nang marinig ko ang boses ng katropa ko sa labas. "Ang tagal mo kasi kaya sinundan na kita. Okay ka lang ba? Para kasing namumutla ka." Puna nito sa akin. Sasagot sana ako ng ayos lang ako nang manlaki ang mga mata ko sa gulat at kilabot.
Bigla kasing lumitaw yung babae sa likuran ng tropa ko. Nakatalikod na ito at palabas na ng pinto. Bro, yung babae. Hindi mo ba nakita yung babaeng galing dito? Halos mautal kong tanong. Kanina ka pa babae ng babae riyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Saka anong gagawin ng babae dito sa CR? Dito sa CR ng mga lalaki? Naguguluhan na ring anito sa akin. Baka nasosobrahan ka na sa puyat kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Dagdag pa nito. Baka nga. Sambit ko na lang sa kasinundan na ito palabas ng restroom. Nakauwi akong dala sa isip ko ang kakaibang nangyari sa akin sa Jollibee ng hapong yon. Wala sa hinagap ko na makakita ako roon ng multo. Kinabukasan noon ay kuhanan ng class cards. Maaga akong nagpunta sa FEU para hindi ko makasabay ang mga katropa ko. Ayokong makita nila ang grades ko dahil baka may mga bagsak ako. Pero sa awa ng Diyos ay pasado naman ako sa lahat ng subject ko. Lahat ng yun ay dahil sa pagtsatsaga ni Catherine sa paghingi ng notes sa mga kaklase ko ng naging kaibigan niya. Pinapaprint niya yon para magamit ko sa pagre-review. Naisip ko noon na pumunta uli sa Jollibee. Gusto kong balikan sa alaala ko yung panahong hinihintay ko siya roon para ipakita ang grades ko. Sakto uli na bakante ang dati naming pwesto. Agad akong umorder ng yum burger with cheese at isang fries na may kasamang drinks. Ngunit nang papunta na ako sa paborito kong pwesto, ay may nakita akong babaeng nakaupo na noon. Parang gustong manlambot noon ng mga tuhod ko nang mapagsino ko kung sino yun. Si Catherine. Malungkot itong nakatingin sa gawi ng hagdan na parang may hinihintay. Saglit na tila na pa ako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Nag-unahan ng malaglag ang mga luha ko. Awang-awa ako kay Catherine. Ilang saglit pa ay nakita ko itong tumayo. Nang humakbang ito paalis, ay tumagos ito sa grupo ng mga estudyanteng nakasalubong nito. Hindi ko na nagawang kumain noon, Sir Mark. Nagmamadali akong sumakay sa motor ko at pumunta sa kanila. Doon ko natiyak na multo nga ni Catherine ang nakita ko nang makita ko sa litrato ng burol niya. Ang bestidang suot niya noon. Yun daw ang paborito ni Catherine at yun din ang suot nito ng araw na hindi ko ito sinipot sa Jollibee. Hindi ko napigil ang mapahagulgol noon, Sir Mark. Kahit kasi anong pilit kong magpakatatag sa sulok ng isip ko, ay nandoon pa rin ang sakit. Hindi pa rin talaga matanggap ng puso kung wala na talaga siya. Bago ako umalis ay iniabot sa akin ng pinsan niya ang librong hiniram ni Catherine sa akin noon. Nakita daw nito yun sa mga gamit ni Catherine. Sa'yo yata yan kasi may pangalan mo. Nito. Walang kibo na tumango na lang ako at kinuha ang libro. Sa bahay ko na ito naisipang buklatin. Nakita kong may sulat na nakaipit doon. Nakalagay sa sulat na gusto na niya akong sukuan. Pero hindi lang niya magawa dahil gusto niyang matiyak na magiging maayos ang buhay ko. Damang-dama ko sa sulat na yun ang pagod sa mga pambabaliwala ko. Pero hindi siya makabitaw dahil mahal na mahal niya ako. Nalamukos ko ang sulat sa sobrang pagsisisi. Naipangako ko sa sarili ko noon na tutuparin ko pa rin ang mga pangarap namin ni Catherine. Simula noon ay nag-focus ako sa pag-aaral. Paminsan-minsan na lang akong sumasama sa gig ng banda. Iniwasan ko na rin muna ang pagpunta sa Jollibee hanggang hindi pa talaga naghihilom ang sakit ng pagkawala ni Catherine. Hanggang nakagraduate ako sa college at unti-unting nakalimot.
May asawa't anak na ako nang muli akong tumungtong sa Jollibee na yon. Dada, yung babae po oh, kinakawayan ako. Anang anak kong si Kumi, na noon ay 5 taong gulang na. Saan? Nagtatakang tanong ko dito. Ayun po, sa kabila. Sagot nitong itinuro pa ang mesa kung saan naroon ang babaeng sinasabi nito. Ganoon na lang ang panlalamig ko nang ibaling sa mesang itinuro nito ang paningin ko. Ang mesang paborito namin noon ni Catherine. Nakita kong nakaupo ito doon at kumakaway sa amin. Ay, ba't nawala yung babae, Dada? Inosenteng tanong nito. Sinong babae? Takang tanong naman ng asawa ko. Wala. Namamalikmata lang yung anak mo. Salo ko, bago pa sumagot ng kung ano si Yumi. Yun ang huling pagpapakita ng multo ni Catherine sa akin. Ng multo sa Jollibee. Hanggang dito na lang po ang pagbabahagi ko ng aking karanasan, Sir Mark. More power po at God bless sa inyo. Ang inyong taga-subaybay, RJ ng Quezon City. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin ngayon para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo. Iniimbitahan ko pala kayong mag-subscribe sa side channel ko na Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Doon ko po ilalapag ang mga fiction horror stories na isinulat ng mga magagaling nating writers. Ilalagay ko po ang link dyan sa comment section. Pindutin nyo lang po at sana makapag-subscribe na po kayo. Muli po, Pagsapit ng Gabi Horror Stories. At doon din po sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Sandatang Pinoy, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga inilalapag nating bagong kwento. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at suporta. Kita-kits po sa mga susunod pang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.